Marinig niyo ho, dahil siguro marami na po ako mga birthdays na hindi napunta. Pero pagdating sa ganito kay Sena, hindi pwedeng hindi natin puntahan. Pwedeng may next year pa naman kung birthday. Pero ito wala na. Kaya po kung nandito kayo ngayon, maraming salamat po. Isang bagay po na katotohanan na sana pagka pumupunta tayo dito, nagandito po kaiksi ang buhay ng tao. Kung kahapon, ang pinag-usapan po natin ay from dust to dust. Tayo galing lang sa alabok, kaya doon din tayo babalik. Huling lamay din na kasama ko si Tatay Eli ay ganito rin yung sitwasyon. Hindi pa nagtatagal yun, wala pang isang taon ay dahil nung bago mag-pandemic, sabi ng ating death statistics, bilang ka lang ng 1, 2, sa kada 2 minuto, meron daw isang namamatay. Nung nag-pandemic, iba na sitwasyon. Pumilang ka lang ng isa, bam, 2 na yung namamatay. Pag kinumpit nyo raw ng isang oras yun, merong 6,000 isang oras na mamatay. Tingnan mo, sandali yung katabi mo. Kung asawa mo yan, kakilala mo, hawakan mo. Sabi mo, buhay ka pa. Buti naman, buhay ka pa. Si Tatay Eli, kahit na gusto pa nating hawakan, huling hinawakan po ay malamig na. Matigas na. Tingnan mo nga uli, hawakan mo uli yung katabi mo, baka matigas na. Malambot pa ba? Kung malambot pa, magpasalamat talaga tayo kay Lord dahil buhay pa tayo. Okay ba? Yung mga pumapalapak, yung mga nagpapasalamat talaga sa Diyos. Yung buhay na buhay pa. Kaya lahat ng mga buhay pa, pumalakpak ka kay Lord. Yes! Oh my goodness. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ako, may mga nagdadrive po ko ng sasakyan. May mga muntik-muntik na rin ako. Isang araw lang, muntik na. Kaya kapag may plano pa si Lord sa'yo, hanggang muntik ka lang talaga. Tama yan, no? Pero gusto ko pong ipakita po sa inyo ngayong gabi, mga kapatid. Alam ng Diyos na isi ang buhay natin. Kaya pong paggabi ang pinag-uusapan po natin ay patungkol sa dust. Ngayong gabi naman po ay patungkol sa dash. Tiny dash. Yung Tagalog po ano na gitling, gatla, alright? Alam ng Diyos na napakaiksi ng buhay natin. Sabi po ng death statistics natin mas mapalad yung mga babae dahil sa women, aabot sila ng 72 years. Sa mga lalaki, 66 lang. Tignan mo ulit kung katabi mo lalaki. Ilang taong ka na ba? Si Dada ay 62. At least, nakapag-senior, okay? But anyway, ano naman po yun, ha? Ayon lang sa ating Philippine death statistics, okay? Pwedeng lalagpas ka ron. Sabi kasi ng Bible, binibigyan tayo ng 70. Tingnan mo yung katabi mo, baka malapit ka sa 70 yan, okay? Malapit-lapit na rin, okay? Malalaman mo naman Malalaman mo yung katabi mo kapag malapit na mag-70. Bibigyan ko po kayo ng sample, ha? Pagka nagbabasa yan, pagka malayo pa sa 70, ganyan. Pero pagka yan po ay 50, 60, lalo na pag 70, ganyan na yan. Palapit na sa hukay yan.
Kaya, anyway, buti na lang may solusyon si Lord. Alam niya maigsi ang buhay natin dito. Kaya po ang Diyos nag-aalok siya ng mahabang buhay. Gusto niyo pa ba bumaba ang buhay niyo? Anong yung may katanong, gusto ba bang bumaba pa? Baka naman gusto niyo sumunod na. Okay? Ang totoo po niyan kung bakit tayo nagkakatipon dito, dahil maganda po na makita natin that death is the great leveler of life. Walang mahirap, walang mayaman dyan. Kaya hindi pwedeng sabihin mo, mayaman ako, accepted ako dyan. Oh, come on. Isa lang sasabihin ko sa iyo, mamamatay ka rin. At kahit naman ikaw ay mahirap, isa lang din ang sasabihin ko, isang araw, mamamatay ka rin. At kahit na napakarami mo ang pera sa bangko, sabihin mo sa katabi mo, isang araw, alam mo na yun. Kaya, ito pong mga ganap na ganito, mahalaga ito, nagpapaalala sa atin. Minsan kasi parang kumilos tayo, parang hindi tayo mamamatay. Minsan nga, pag nag-trend tayo, parang hindi tayo mamamatay. Minsan yung kilos natin, parang akala mo, hindi ka mamamatay. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, whether you like it or not, we will be there. Kaya dapat pinaghahandaan na po natin ngayon. At buti na lang alam ni Lord na maiksi ang buhay dito. Well, iba kapag pinag-aralan pa natin yan, ang tao sana hindi talaga mamamatay. Oh, yung ganyang beauty, hindi sana mamamatay. Tayo lahat, hindi sana mamamatay. Pero, yung unang magulang natin, pag binasa niyo po ang Bible, Genesis, namatay lang ang tao, nagkaroon lang ng death, ng ating unang magulang, Adam and Eve, sumaway sa Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpakabait ka na. Sunod-sunod lang kay Lord, okay? Kaya importante po, no, may mga ganito tayong paalala na talagang yun ang nangyari. Sumuway ang tao, nagmagaling ang tao, sinabi ng Diyos, huwag mong kainin yan, lahat naman makakain mo, pero bakit ba yung bawal ang gusto-gusto natin? Diba? Bawal tumawid. Ang dami nang nadali yan. Doon na lang po, nakita niyo po ba yung harati na doon sa Commonwealth? Ang unang nakalagay doon, bawal tumawid dito, nakamamatay. Yung sumunod, pinalitan na nila yun, walang ibre kasi dahil pa rin tumatawid. Iba na yung nakasulat, may namatay na rito, parang awa mo na. At yung pangatlo, mas maganda pa, wala pa rin kasi ibig eh. Ayan na. Ikaw na ang susunod pag tumawid ka pa rito. Alam niyo po, sinasabi ng iba, minsan yung bawal yun ang masama. Yun ang no? Hindi daw yung masarap pagka yung buti na lang walang gumagawa nun dito, no? Pagka alam natin masama, hindi na natin ginagawa yun. Ang babait po ninyo, no? Kaya ako lang po sinasabi yan dahil dalawa lang naman ang utos ni Lord eh. Ang daling sumunod. Dati nga 10 yun eh. Eh kaso, sister, alam niyo po ba yung 10 Commandments? Ako, pastor, minsan nahihirapan pa, di ba? Kaya sabi ni Lord, okay, ganito na lang. Para madali, gawin na lang natin yung 10, 2 na lang. Pagka hindi nyo pa ba naman na-memorize to, ewan ko na lang ha. Yung una, ano po yun? Love the Lord your God with all of your heart. Kaya alam niyo po, very good. Alam niyo po, hindi reliyon ang usapan natin ha. Usapang Diyos to. Tama po ba yun? Ako wala po kung dadaling bagong reliyon sa inyo. Ang mahalaga lang, kasi isang araw, whether you like it or not, haharap ka kay Lord. Anong isasagot mo? O kumusta yung dalawang utos ko? Mahal mo ba ako? Yun na po. Sa langit, hindi tatanungin yan. Ano ang reliyon mo? Eh, ano ka ba? Christian? Muslim? Ano ka ba? Iglesia? Wala akong ganung tanong sa langit. Ang itatanong lang sa iyo ni Lord, simple lang. Do you love me, son? Do you love me, daughter? Mahal mo ba? Yung mga nagmamahal nga kay Lord, pumalakpak kay Lord. Yes? Oo, tama yan. Ang daling sabihin yan, mahal natin kay Lord, di ba?
Pero sino yung nagsisimba linggo-linggo? O yun na, yun, no? Very good. Malayo pa si Kuya, pero asa. Sino yung gusto nang pumunta ng langit pagka, alam mo, isang araw? Yung, alam mo na sa langit ka pupunta, taas ang kamay, yung alam mo lang, di ba? Ayan, alright. Yung iba, hindi pa sigurado. Yung magandang usapan, di ba? Sasabihin lang sa inyo, Lord, yung langit ang layo-layo. Gusto mo, pero yung church ko, ayan lang, hindi mo ka pa makapunta, okay? Kaya alam niyo po, pag hindi mga ganitong tagpo, para nagpapaalala sa atin, ay, Brother Simpo, ha? Hindi ko rin siya agad. Basta hindi po ma-absent na pag Sunday. Lagi present. Oo, grabe talaga. Yung kanya pandesal present. Ay, joke lang ba yan? Okay. Hindi pwede kasi mahal mo si Lord tapos kinakalimutan mo si Lord. Mahal mo si Lord, pagka-usapang Lord, umaalis ka na. Ano yung mahal mo si Lord? Ano ka ba? Drug lord ka ba? Kaya tayo, kapag usapang Lord, tama po yan. Kasi mahal natin si Lord. Ano yung pangalawa? Hindi lang love the Lord, love one another. And thank you sa lahat po ng mga nakasupport sa Bautista family. Salamat po. Yan po yung loving one another. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki yung impact ng ginagawa mo. Na every time nagbibigay ka ng encouragement, sabi niya ni Lord yan, ano yung ginagawa mo rito, babalik lang yan sa'yo. Ano yung tanim mo, yan din ang anim mo. Kaya, mga kapatid, ganito lang po. Pag-isipan natin ito maigi at itong mga susunod na sasabihin ko. Jobel, asan na yung... Ito po yung promise ni Lord sa atin sa lahat ng mga maniniwala, nananampalataya sa Diyos. Meron lamang po akong ipapakita sa inyo. Hindi po ito magic, ha? Totoo po itong pangyayari na ito. Dahil ang usapan natin ngayong gabi, hindi po dust. Gitling. Pagpunta niyo po ng sementeryo, isa lang napansin ko. Yung nakalagay doon kung kailan pinanganak. Born date. Tama ba yan? Yes. Kailan na pinanganak si May 16, 1962. Nakalagay doon. Tapos merong ano yun? Meron ng ganito lang po. Di ba? Tama po ba yun? Tapos kung kailan namatay. Lahat po, pare-parehas yan. Ganyan lang. It symbolizes kung ganyan lang ho, 70 years. Sabi mo lang 80 years ka. Alam ni Lord kung gaano kaiksi ang buhay dito sa lupa. Kaya ho siya nagbigay sa atin 2,000 years ago. Jesus redeemed all of us. Jesus redeemed us. Jesus died for you and for me. Yan po ginawa ni Jesus. Though He is God, He became human. Yun po, inabot niya tayo para tayo bigyan ng, ano yung inaalok niya? Alam ko, memorize niya yung verse na yan. John 3:16, For God, He gave His, whosoever believes in Him, will not perish but have, ano raw, eternal. Kaya totoo po yun, mag-iirap ka talaga pagka hindi mo tinanggap si Jesus, hindi ka kumilala kay Lord. Dahil dalawa lang H ang pupuntahan mo. Isang heaven o isang hell. Magdi-decide ka rito. Pero ang sabi ron, whoever, kahit sino ka man, pag naniwala ka kay Jesus, congratulations. Because Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to my Father, He said, except through me. At yun pong ginawa ni Jesus dahil walang ibang namatay sa atin kundi si Jesus. Bibigyan tayo ng eternal life. Sabi mo nga sa kati mo, eternal life. Eternal life. And what is eternal life? 1,000? 1 million? 2 million years? No. It's eternal. Si Dada ngayon, pag namatay ka, dun mo na makukuha yung eternal life. The moment you die, you will be rewarded of eternal life because you believe in Jesus. Mga kapatid, huwag niyo sayangin ngayong gabi, parang awa niyo na. Kalimutan niyo na po yung gwapong nagsasalita rito. Masan? Pero
ito, ganito lang ang 70 years. So, alam niyo po kung gaano gaano kahaba yung eternal life? Gaano kahaba yung buhay? Eto nga, may hangganan pa, pero pinapakita ko po sa inyo, wag ko kayong magkamali na hindi piliin si Jesus sa inyong buhay. Dahil ang ibibigay niya sa iyo, hindi 70, hindi 80, hindi 90, hindi 100 years. Jesus will give you an eternal life. What is eternal life? Eternal is eternal. Hindi na yun. Walang katapusan yun. Meron pong dalawang buhay ang inaalok si Jesus. Actually, pagka binasa niyo po ang Bible, meron lang dalawang klase ng buhay. It's up to you. In the Greek, ang unang klase ng buhay ay yung tinatawag pong parang sasakyan, bios. It's a natural life. Tama po yun. Yung sa'yo nagtatrabaho para mabuhay, yan yung ordinary life. Yung kinakailangan mong mabuhay araw-araw. Yan ang unang klase ng buhay ng tao. Pero hindi yan ang plano ni Lord na ibigay sa'yo. Ang sabi niya, once you believe in me, I will give you a Zoe kind of life. What is Zoe? Zoe, it means life full of meaning. Life with significance. Tandaan niyo po itong sasabihin ko, mga kapatid, patatapos namin. Isang araw, mahiga tayo, papahinga na tayo, ganyan tayo. Naisip mo ba isang araw, ano kaya pagkakwentuhan sa'yo pagka namatay? Ano kaya sasabihin ng tao pagka ikaw naman ay nandiyan? Kaya alam niyo po, gusto ho ni Lord, yung buhay mo, hindi ka lang basta nabubuhay, 24/7, nagtatrabaho, nagninegosyo. Hindi. Dapat yung buhay mo gawin mong significant. Dapat alam mo yung purpose ng buhay. Dapat alam mo yung plano ng Diyos. Ang maganda plano ni Lord sa ating lahat. I know the plans for you, says the Lord. Plans to prosper you. Not to harm you, plans to give you success and a better tomorrow, better future. Kaya makinig kayo mga kapatid, naniniwala ako, you have a better future. Lahat tayo, habang buhay ka, hanggat hindi ka pa kinukul ni Lord, maganda pa yung hinaharap natin. Because your best days are not behind you. It's always before you. Yes. Mga kapatid, sana po, huwag natin piliin yung kakurampot na buhay lang. Dati ito yung kinatatakot ako sa buhay. Ayokong pumunta sa mga ganito kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Pero nung makita ko, pagka naniwala ka lang pala kay Lord, hindi lang itong klaseng buhay na ito. It's not only an ordinary life. God will give you an eternal life. That's the second life that God wants you to have. Isang paraan lang po, hindi reliyon, kundi believe in Jesus. At pag naniwala ka kay Jesus, lahat ng naniniwala kay Lord, sumunod ka naman. Naniniwala ka pala. Ang totoong naniniwala kay Lord, sumusunod kay Lord. Tama ba yan? At madaling sumunod, hindi ho mahirap. Kasi dati 10 utos, ngayon 2 lang. Loving God. Loving one another. Ang ganda po kahapon ng tinuro pa rin sa atin. Para pakita mong mahal mo yan, dapat marunong kang magsuot. Marunong kang magmahal. Totoong nagmamahal, nagsasorry yan. Tao mo yan? Pero ngayon pong gabi, alam ko, guilty tayo isang araw. Lahat tayo nagkakamali. Meron po bang hindi na nagkakamali dito? Yung hindi ka na nagkakasala, yung okay na, perfect ka na. Mga mukhang perfect lang tayo, pero nagkakamali ba tayo, right? Am I right? Yes? Tapos nga kamay, nagkakamali ka pa, minsan, nadudulas pa yung, nagagalit ka pa, nakapagmumura pa tayo, marami pa tayong mga pagkakamali, marami pa. Itong kapatid natin na Yumao, hindi siya perfect. Pero alam ko po, yung mga sandaling wala na siyang matawagan,
si Lord na ang tinawag niya. Dati lagi niya tinatawagan, Burns. O yung ilang mga kapatid na nandito. Pero sisiguruhin ko po kaya minsan dinala siya ni Lord sa isolation dahil gusto ni Lord tumawag siya sa kanya. Dahil ang promise po ng Bible, anyone who calls in the name of the Lord shall be saved. Kaya yun pong gagawin natin. Kung hindi mo pa alam na save ka, just call in the name of the Lord and you will be. Kaya po ngayong gabi mga kapatid, isang araw magkakaroon tayo ng reunion. Lahat ng mga nawala, namatay na natin, huwag mong alalahanin yan. Kung yan ay nakatawag kay Lord, magkikita-kita ulit tayo sa langit. Okay ba yan? At kaya po nung binanggit ko, alam nyo, ganda talaga pag nagbabasa ka ng Bible, hindi ka matatakot dyan. Dahil si Lord nag-prepare na sa'yo. Hindi bahay ang itin-prepare ni Lord, mansyon ang itin-prepare sa'yo. Kaya relax ka lang. Kung ang bahay mo maliit dito sa langit, malaki yan. Amen? Kaya mga kapatid, para hindi masayang to ngayong gabi na to, sana hindi lang itong buhay na to meron ka. Sana ito yung buhay na meron tayo. Sabihin nga natin, eternal life. Sino gusto magkaroon ng eternal life? Taas nga pong kamay, yes. Ako, Bishop. I want an eternal life. If you like to have an eternal life, just accept Jesus. Believe in Jesus. You know, I will pray. This is a very short prayer. Na tayo pa'y maniwala, manampalataya kay Lord. Itong prayer na ito ay magiging effective lang kapag galing sa puso. I will guide you to this short prayer to accept Jesus as Lord and Savior. Bakit tatanggapin natin Lord? Kasi nga, hindi tayo yung Lord, merong Lord talaga si Lord yun, si Jesus. Bakit Savior? Kasi nga, hindi mo kaya iligtas yung sarili mo. Si Lord kaya. Patutunayan ko po yan sa inyo, mga kapatid, nung si Jesus po ay namatay. Bago siya, when He was hung on the cross, meron dalawa ron. Sabi nung isa, kung ikaw nga yung Jesus, sige na, ligtas mo kami. Pati na sarili mo, ligtas mo rin. Nung una tiniya siya, hindi siya ginaniwalaan. Pero the other one, ganda nung sinabi. Sabi niya, uy, tumihimik ka. Pares tayo magnanakaw, pares tayo masama. Pero ito, yung pinako, yan yung Jesus, yan yung Savior. Yan yung magliligtas sa atin. At ang sabi niya, Lord, please, alalahanin mo po ako pag nagaling ka na. Ang ganda ng sinabi ni Jesus sa kanya. Ngayon din, sasama kita. You will be with me in paradise. Tingin po kayo sa dali. Tatay Eli, tumawag yan kay Lord. Kay Lord na siya. Katabi na siya ni Lord. At mas masarap ng katabi yung lumika sa ating lahat. At isang araw, yun po ang sinasabi ko. Dapat sigurado tayo, hindi ka lang merong Diyos. This is an ordinary life. God wants you to have an extraordinary life. Eternal life with Him. Pwede ba ang lahat po ng gustong magkaroon ng eternal life? Asking mo natin ulit ating dalawang kamay this time. God, I want an eternal life. I believe in you. Sumunod po kayo sa may isang panalangin nito, sabihin natin, Panginoon, lumalapit po ako. I open my heart to you. Forgive me, Lord, for all of my sins. Cleanse me, Lord. I accept you as Lord and Savior of my life. Thank you, Lord, for the forgiveness of my sin. Thank you for the eternal life. In Jesus' name. Ako na lang po magpipray. Panginoong Diyos, narinig niyo po ang aming panalangin ngayong gabi. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat sa buhay na walang hanggan. And I pray, God, ang ganda po nitong ginawa po ninyong paalala sa amin. Napakaiksi ng buhay namin sa mundong ito. That's why you have prepared for every one of us, Lord,
the eternal life, God. Salamat po dahil sa lahat ng mga maniniwala sa iyo, we have an eternal life. Ngayong gabi, Panginoon Diyos, totoo pong hindi kayo nagkukulang kahit kailan. Ano man ang mga pangangailangan namin, nandyan po kayo. Maganda po yung plano niyo sa amin to give us not only, Lord, a sustaining life, but you'd like to give us, Lord, an overflowing life. God, please, ano man ang pangangailangan ng mga kapatid namin ito, kayo po ang kumilos. Lahat ng naririnig, Panginoon, ng boses na ito, God, bless them tonight. Maging ang Bautista family, ngayong nawala na ang kanilang provider, sinasabi niyo, Lord, you are indeed the great provider of all mankind. You are the provider of all times. That's why we look upon you tonight, Lord. Yes, Lord. And may this song be a prayer song of our hearts tonight. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos kahit kailan. I like you to sing this song. Make this a prayer song. Come on, sing the chorus. Di ka nagkulang, niyaya mo sa aking laging daan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Alam niyo po, gusto ko pong maramdaman po ninyo yung pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Habang inaawit niyo yan, alam niyo po sa Bible, yung gitna ng Bible, Book of Psalm. Ang mga Israelites po, mahilig silang umawit sa Diyos. Dahil isang araw, itong kinakanta natin ngayon, kakantahin mo yan sa langit. Si Tatay Eli, mahusay kumanta, magaling kumanta. Ngayon, kinakantahan niya na si Lord. God loves music. Kung merong hindi pinagsasawaan ng Diyos, yun po yung musika. Grabe ho. Gusto mong i-bless ka ni Lord? Kaya ho meron pong Book of Psalm. Yan po ang pinakamahabang chapter sa Bible. Yung Book of Psalm. Dahil God loves music. Parang ikaw din. Ang sarap sa pakiramdam. Ngayong gabi, mga kapatid, pwede po ba? For the last time. Alam kong samahan natin si Brother Eli, Tatay Eli na umaawit sa Diyos ngayon. Pwede bang nakataas yung ating kanang kamay? And I'd like you to sing this song, a prayer song to God. Kahit kailan, Lord, hindi ka magkukulang. Pagpalain niyo po ang bawat sa come on, sing it. Thank you, Jesus. Di ka nagkulang, iyaya mo sa aking laging daan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibigin mo ako noon. Kahit kailan ka mo, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging daan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibigin mo ako noon. Alam niyo po mga kapatid, magkukulang at magkukulang ang magulang o ang sino pa mang mahal mo sa buhay. Pero ang Diyos hindi sa iyo magkukulang kahit kailan. At yun po sinasabi natin, na wala man ang mahal natin sa buhay yung provider, si Lord hindi siya mawawala. Tandaan niyo po yan. At yan po ang gusto kong dalhin po ninyo ngayong gabi. Hindi kanya pababayaan, iiwan man. Tayo lahat ay magtapos sa panalangin. At pag-pray din po natin ang Bautista family na patuloy ang Diyos ay kumilos sa kanilang buhay. At sama-sama po tayo. Andiyan na po ba si Bishop Ed? Alright. Okay, thank you. At hayaan po natin na let's invite the presence of God
sa buhay po ng Bautista family. Panginoong Diyos, lumalapit po kami. Naniniwala kami, Lord, you're the source of life. And we believe in you, God, that you are the source of everything. Kaya narito kami, Panginoong Diyos, para kami ay magpasalamat po ng gusto sa buhay po ni Tatay Henry. Thank you, God, for His life. Talagang pahiram lang ang buhay namin dito. Maiksi talaga ang buhay namin dito, kaya nagbibigay kayo ng eternal life. Panginoon Diyos, gusto niyo po isang araw makasama kami ng pagmatagalang panahon. Kaya naniniwala kami, Lord, salamat dahil kung yung buhay mo binigay mo sa amin, ano kaya yung hindi mo kayang ibigay sa amin? Kaya lumalapit po kami, Lord, naniniwala. Oo, may mga pagsubok kami. Oo, may mga pinagdadaanan kami. Pero hindi mo po, Panginoong Diyos, Lord, kinakalimutan niyo yung mga pangako. You will never leave us nor forsake us. Hindi niyo kami iiwan kahit kailan. Ang tao, iiwanan po kami, pero kayo, Lord, you'll never leave us nor forsake us. Kaya, Panginoon Diyos, ngayong gabi, pagkalain niyo po ang buong Bautista family, sa lahat po ng mga buong pamilya, kapatid, kamag-anak, kaibigan, classmates, lahat po na nandito ngayong gabi. Pagkalain po ninyo. Pwede mo Pasko natin ang mga kamay. Saluhin niyo po yung pagpapala ni Lord sa inyong buhay. Panginoon, lahat ng nandito, tumanggap sa iyo, nakinig ng iyong mga salita. Panginoon, wala po kayo ibang panalangin, pagpalain niyo po ang kanilang buong pamilya. Salamat po sa pagpapatawad niyo sa aming mga kasalanan, sa paglilinis po ninyo. At ganoon din po, Lord, salamat sa mga pagpapalang malalaki na parating pa sa buhay namin. Napakabuti niyo po, Panginoong Diyos, dahil gusto niyo kami, kung ba't niyo kami pagpapalain, para kami maging pagpapala sa mas marami pa. And we thank you, we bless you, God. These things we ask in the name of Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Yes. Yung mas malakas pa. Amen. Yes. And for the last time po, bago tayo alam mo na, samahan niyo lang po ako. Stretch out lang po natin yung ating kanang kamay kay Tatay Basilio. Panginoon, ngayong gabi, narito po kaming lahat. Inaalay sa iyo ang buhay ng aming pong mahal na kapatid dito. Salamat po dahil hindi niyo po tinitingnan ang aming mga pagkakamali. Ang lagi niyo po tinitingnan yung aming pong paglapit sa iyo. Salamat sa pagpapatawad. Salamat, Panginoon, sa pag-intindi. Salamat, Panginoon, dahil promise niyo po yan, lahat ng tumawag sa iyo ay iniligtas po ninyo. Kaya, Lord, naniniwala talaga kami kung bakit, Panginoon, merong isolation minsan ang buhay namin para wala kaming ibang tawagan kundi niyo. At yun po ang ginawa na namin kapatid niyo. Kaya ngayong gabi, Panginoon, naniniwala kami, siya ay nasa kamay niyo na. Amen. Isang araw makikita-kita rin kami dahil papunta rin kami dyan. At salamat, Panginoon, dahil yan po ang promise ninyo. Meron kaming buhay na walang hanggan na kasama kayo. Kaya hindi kami matatakot kahit kailanman sa kamatayan dahil kayo po ang unang nag-resurrect sa mga patay. Kaya nyo kami i-resurrect, Lord, at bigyan uli ng heavenly bodies. Salamat po ng marami. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Harapan po natin sa Tatay Basilio. Yes, thank you, Lord. Maraming pong salamat sa inyo pong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan po nagtatapos sa ating service. God bless you.